Okay, let's continue tayo sa ating second short clip video, no? Sa ating short clip video, no? Okay? Dito tayo sa ating Proverbs, no? Babasahin natin Proverbs chapter 17 verse 9 to 13, no? Chapter 17 verse 9 to 13, okay? Ayan ang babasahin natin sa Proverbs, no? Chapter 9 verse Proverbs chapter 17 verse 9 to 13, no? He that covereth, no? Ang dali, no? He that covereth transgression, no? Speaketh love, no? Sandali, no? Okay, no? Ang sabi ito, he that covereth a transgression, no, seeketh love, but he that repeateth a matter separate very friends, no? Separated very friends, no? Siguro to every friends, no? Separated every friends, so very friends na nakalagay, no? Verse 10, okay? A reproof entereth more into wise men than 100 stripe into a fool, okay? Stripe, no? Inggit, no? Verse 11, an evil man seeketh only rebellion, okay? Therefore, a cruel messenger shall be sent against him, okay? Verse 12, no? Verse 12, no? Let a bear robbed, no? Let a bear rob of her whelps, no? Met a man, no? Rather than a fool in his holy, okay? Verse 13, whoso rewarded evil for good, evil shall not depart from his house, okay? Alright, basahin natin sa Tagalog yan, no? Maganda yung mensahe, no? Sabi doon sa verse 30, no? Sabi na, whoso rewarded evil for good, no? Evil shall not depart from his house, okay? Hindi aalis daw ang masama sa iyong bahay, no? Nandun palagi, no? Kasi inaano siya, tinatanggap mo siya, no? Binibigyan mo siya ng karapatan, ibig sabihin, no? Basahin natin sa Tagalog, mga kawikaan, pahina 17, versikulo, taludtod, talata, 9 hanggang 13, no? Basahin natin dito. Ang nagtatakip ng pagsalangsang, no? Ay humahanap ng ang tumatakip sa pagsasalangsang ay humahanap ng pag-ibig, no? Ngunit ang magdadaldal, no? Ang magdadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik, no? Naghihiwalay ng magkakaibigang matalik, no? Yung pagkakaibigan nasisira, ibig sabihin, okay? Versikulo 11, versikulo 10, no? Versikulo 10, no? Ang sabi rito, at ang sabi rito, no? Sabi ng versikulo 10, ang saway ay nananasok, no? Ang saway ay nananasok na taimtim sa isang nang uunawa kaysa isang daang hampas na mangmang, okay? Kaysa daang hampas na mangmang, no? Ang sabi ko, ang saway ay nananasok na taimtim sa isang nang uunawa kaysa isang daang hampas at mangmang, okay? Inosente, ibig sabihin, no? Ang sabi, 100 stripe into a pool, okay? Ang sabi sa versikulo 11, ang hinahanap lamang ng masamang tao, no? Ang hinahanap lamang ng masamang tao ay ang paghihimagsik, kaya't isang mabagsik na sugo ay susuguin laban sa kanya, no? Papadalan pa siya, susuguin pa laban sa kanya. Versikulo 12, no? Versikulo 12, no? Versikulo 12. Masalubong ang tao ng oso na nanakawan, no? Nananakawan ng kaniyang mga anak, maigi kaysa mangmang sa kaniyang
kamangmangan, okay? Versikulo 23, no? Versikulo 23, sinong gumaganti ng kasamaan ay mabuting sinong gumaganti ng kasamaan sa mabuti, kasamaan ay hindi hiwalay sa kanyang bahay, okay? Gumaganti ka ng kasamaan sa mabuti, hindi lalayo sa iyo ang kasamaan, ibig sabihin, okay? Now, let's go to read in other scripture chapter and verse, no? Punta tayo sa ating John, okay? Puntahan natin ang John, okay? Punta tayo sa John chapter 13, verse 21 to 25, no? John chapter 13, verse 21 to 25, okay? Here is the message, no? Verse 21 to 25, no? Saglit lang, no? Saglit, no? Okay, let's continue tayo sa ating John chapter 13, no? John chapter 13, verse 21 to 25, okay? Yan ang sinasabi rito, no? Jesus, sabi rito ng verse 21, okay? When Jesus had thus said, no? He was troubled in spirit, no? And testified and said, no? Saan ba tayo, no? Saglit, no? 21, verse 13, no? 13, 21 to 25. He was said, no? When Jesus had thus said, no? He was troubled in spirit and testified and said, Verily, verily, I say unto you, the one of you shall betray me, okay? Verse 22, no? Then the disciple looked one of another, no? Doubting or whom he spake, no? No, verse 24. Now there was learning on Jesus, no? Bosom on his disciples, no? Whom Jesus loved, no? Verse 24, no? Simon Peter therefore beckoned to him that he should ask who it should be, no? Of whom her spake, okay? Verse 25, no? He then lying on Jesus, no? Breast, no? Said unto him, Lord, who is it, okay? Yan ang sinasabi ng ating verse 21 to 25 ng John chapter 13, verse 21 to 25, okay? Now, let me read in Tagalog version, okay? 1 na 13, versikulo 21 hanggang 25, okay? Ito sinasabi rito, no? Nang masabing gayon ni Jesus, no, siya'y nagulumihanan sa espiritu at pinatotohanan at sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, no? Na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo, no? Ipagkakanulo, no? Pagtataksilan, ibig sabihin, okay? Versikulo 22, ang mga alagad ay nangagtingin-tinginan na nangag-aalinlangan kung kanino niya sinalita, no? Kung ibig sabihin, kung kanino niya pinapatungkol yun, okay? Nagbubulong-bulungan sila, okay? Versikulo 23, sa dulang ay may isa sa kaniyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus, okay? Versikulo 24, no? Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro at sinabi sa kanya, sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya, no? Versikulo 25, ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yaon, okay? Sino yaon, okay? Alright, yun ang tanong niya, okay? So, sino kaya magtataksil, okay? Okay, yan ang ibig sabihin, no? Now, let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Juan capítulo 13, versikulo 21 hanggang 25, no? Habiendo dicho Jesus esto, si conmovió en espíritu y declaró y dijo, no? Di cierto, os digo que uno de vosotros me entregar, ¿no? Versículo 22, ¿no? Entonces los discípulos sí miraban unos y otros dudando de bueno, hablaba, ¿no? Versículo 23, ¿no? Y uno de Jesús discípulos
al cual Jesús amba estaba resucitado y labo di Jesús. Okay? Versículo 24, ¿no? E este pues hizo cenas Simon Pedro para que preguntase quién era aquel di quien hablaba. Okay? Versículo 25, ¿no? Él entonces recostado será del sinasabi, él entonces recostado cerca del pecho, ¿no? de Jesús le dio, Señor, ¿quién es? Okay? Yan ang sinasabi ng ating 1 Kapitulo 13, versikulo 21 hanggang 25. No? Now, let's go to the other scripture chapter and verse. Okay? Dito tayo sa ating Acts, no? Acts chapter 2, verse 38 to 42, no? Acts chapter 2, verse 38 to 34, no? Okay? Then Peter said unto him, no? Report, no? And be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, no? For the remission of men, no? From the remission of sins, okay? And you shall receive the gift of the Holy Ghost, okay? Verse 39, no? For the promise is unto you, and to you children, and to all that are afar off, okay? Even as many as the Lord or God shall call, okay? Verse 40, no? Verse 40, okay? And with many other words said, and sabi ito, and with many other words did he testify and exhort, no? Saying, save yourself, okay? From his outward, no? Generation, okay? Verse 41, okay? No? Then they that gladly received his word, no, were baptized, and the same day, no, there were added unto them about 3,000 souls. Okay? Verse 42, and they captured steadfastly, no, in the apostle, no, doctrine and fellowship, and in, no, breaking of bread, in a prayers, no, in a prayer. So biniyak niya yung tinapay sa pamamagitan ng pagdarasal, okay? Hinati niya, no? Dumami yung tinapay, okay? Hindi naman tayo sanglit uli ng aking okay? Yung grapefruit na masarap, no? With hot water, okay? So dito tayo sa Tagalog verse, no? Mga gawa pa ay na 2, no? Versikulo 38 hanggang 42, no? Ito po sinasabi, no? At sinabi sa kanya ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo, no? No, ang bautismo sa inyo, no? Sa pangalan ni Jesucristo, no? Na sa ikapatatawad ng inyong mga kasalanan, no? At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, okay? Versikulo 30, no? Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng sa malayo, no, maging ilan, no, man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa kanya, okay? Versikulo 4 na po, at sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila, no, na sinasabi, no, mga ligtas kayo sa inyong lahing ito, okay? Lahing ito, no? Versikulo 44, no? Ang sabi sa versikulo 4 na po, no? At sa ibang maraming salita, no, nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, mga ligtas kayo sa likong lahing ito, no? Likong lahi, no? Ibig sabihin sa masasamang gawain, okay? Hindi mabuti, no? Likong lahi, okay? Alright? Versikulo 4 po, yaong ngang
nagsisihanap sa kanyang salita ay nangabautismoan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Okay? Nakapagligtas sila ng 3,000 kaluluwa. Ibig sabihin, okay? Okay. Versikulo 42, no? At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpapatok at sa pagpaputol-putol, no? At sa pagpapaputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin, okay? Yan ang sinasabi, no? Alright, sa communion, ibig sabihin, no? Communion, no? Yung sinatawag na yan, iba? Sinasabi. Basahin natin yan sa Tagalog, sa Spanish version, no? Spanish version. Okay, let me continue to read in Spanish, no? Dito tayo sa Hechos, Kapitulo 2, versikulo 38 hanggang 42, no? Pedro les dijo, no? Arrepentios y bauticase, no? Bauticese cada uno de vosotros en el nombre, no? de Jesucristo para perdón de los pecados, okay? Y recibréis el don del Espíritu Santo, ¿no? El don del Espíritu Santo, ¿no? Versículo 30, porque para vosotros y la promesa, ¿no? O promesa, ¿no? Y para vuestro, ¿no? Y hijos, ¿no? Esto, ¿no? Porque para vosotros es la promesa, ¿no? Y para vuestros hijos y para todos los que, ¿no? Estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios y llamare. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed al vos de esta perversa generación, ¿no? Generación, ¿no? Versículo 41, ¿no? Así que los que no recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, ¿ok? Y preservarán en la doctrina de los, ¿no? apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las, ¿no? oraciones, okay? Yan ang sinasabi, okay? Sa Spanish, alright? Nag-i-struggle na naman yung mata natin, pero okay lang, si Lord naman nandyan, okay? Alright? So, dito tayo sa ating ibang scripture chapter and verse naman, okay? Dito tayo sa ating Galatia, no? Galatians chapter 4, verse 4 to 10, no? Galatians chapter 4, verse 4 to 10, okay? Here is the message, no? But when the fullness of the time was, no, come, no, God sent forth His Son, no, made of woman, no, made under the law, okay? Verse 5, no, to redeem them that were under the law, of we might receive, no, the adoption of son, okay? Verse 6, no, and because you are son, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, no, crying, Abba, Father, no? Verse 6, no? Verse 7, no? Wherefore thou art no more, no? Wherefore thou art no more servant, no? But a son, no? Of a lion, no? But a son, and sabi nito, wherefore thou art no more a servant, no? But a son, no? And if a son, then an heir, no, of God through Christ, okay? Yan ang sinasabi. Verse 8, no?
howbeit then when ye or you not, knew not, God, ye or you did not serve this unto them which by nature or no gods. Okay? Verse 9. But now after that ye or you have known God, or rather are known of God, how turn ye or you again to the weak and beggarly elements, whereunto ye or you desire against to be in bondage. Okay? Verse 10, ye or you observe days, and months and times and years. Okay, yan ang sinasabi, okay? Times, months and years, See, bumibilang ng panahon, ibig sabihin, okay? Now, let me read that in Tagalog version, okay? Mga taga-Galacia, pahina 4, versikulo 4 hanggang 10, okay? No? Ang sabi rito, dadapat nang dumating sa kapanahunan at sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, na pinanganak ng isang babae, na nanganganak sa ilalim ng kautusan, okay? Sa ilalim ng kautusan, Versikulo 5, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. Okay? Versikulo 6, sapagkat kayo'y mga anak at sinugo ng Diyos ang Espiritu na kaniyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Father. Okay? Versikulo 7, ano pat hindi na nila alipin, ano pat hindi na nila alipin kundi anak, at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Okay? Versikulo 8, gayon man ng panahong yaon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi nga mga Diyos. Okay? Hindi nga mga Diyos. Okay? Sabi to, hindi nga mga Diyos. Okay? Versikulo 9, dadapat gayon yamang, dadapat ngayong yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin kayo'y nakikilala sa Diyos, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, okay? At sa mga yaong ninanasan ninyong makabalik sa pagkaalipin, okay? Nakalaya ka na, nagpabinyag ka na, tinanggap mo na yung Espiritu niya, nagsisi ka na, sinuko mo na lahat ng pagkakasala mo. So, sinuko mo na sa Kanya, wala ka ng kasalanan, napatawad ka na. Bumalik ka uli. Yun, magkakasala uli tayo, niyakap uli natin, pinapasok na naman uli natin yung galit natin, yung ating pagkainggit, yung ating pagkainis, yung ating pagkahipokrito, yung ating pagkasuya, inaasar tayo, kinikip-kip natin yung galit natin sobra-sobra. So, nagbalik ka sa dati mong ugali, sa dati mong kaugalian, nagpaalipin ka uli. Nakalaya ka na, pinaalipin mo uli, niyakap mo uli yung mga dating hindi mo na dapat yakapin kasi nga nakalaya ka na, sumuko ka na sa Panginoon. Okay? Yan ang ibig sabihin, okay? Ang sabi rito, dadapat kayo mga, sabi sa versikulo, gayon man ng panahong yaon, na hindi ninyo, pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng nasa katutubo ay hindi nga Diyos. Versikulo 7, dadapat ngayong yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o lalong mabuting sabihin kayo'y na nakikilala sa Diyos, bakit muling magbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga
pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin. Okay? Yan ang maliwanag. No? Versikulo 10, no? Ipinanalangin ninyo ang mga ipangingiling ninyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. Okay? Ipangingilan natin, no? So, ibig sabihin parang ipagdiriwang mo, okay? Na ikaw kasama na ng Diyos, okay? Dati ka na. Nabinyagan ng ganitong taon, ganitong ganon, no? Ito, ganito ng taon, ganon ang ibig sabihin, no? Makikibunyi ka doon sa mga nagbubunyi, no? Kung hindi mo alam ang gagawin, makisama ka, parang ganon, okay? Doon sa araw ng Sabat, kung sa araw ng pagsisimba, ibig sabihin, okay? Sa araw ng tagpuan, okay? Para hindi ka maligaw, hindi ka mapasama sa kamalian, doon ka sumama sa kabutihan, ibig sabihin, okay? Now, let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish. So, Galatas, Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 10, no? Pero cuando vino, no, el cumplimiento del tiempo di Dios, no? Tiempo Dios envió su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, okay? Versikulo 5, no? Para que redimiese y los que estaban, ¿no?, bajo la ley pendique, ¿no?, recibisemos la adopción de hijos. Okay? Versículo 6, y por cuantos sois hijos, Dios envió vuestros no corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre, ¿no? Versículo 7, así que ya no eres, ¿no?, esclavo, sino hijo, ¿no? Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Okay? Yan ang sinasabi, no? Versikulo 8, no? Versikulo 8, no? Ang sabi rito, no? Ciertamente en otro tiempo no conocido y Dios no serváis, y los que per naturaleza no son dioses, okay? Versikulo 9, no? Mas ahora conociendo Dios, ¿no? Dios y ¿no? Más bien, ¿no? Y más bien siendo conocidos, ¿no?, por Dios como, y que os volvies, ¿no? Y si os volvies de nuevo niveles, ¿no?, y pobres rudimentos, y los cuales, ¿no?, os que reís volver y esclavizar, ¿no? Versículo 10, ¿no? Guardáis, ¿no?, los días, los meses, los tiempos y los años, okay? Yan ang sinasabi ng ating Galatians Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 10, okay? Excuse me, no? So, dito tayo sa ating ibang scripture chapter verse naman, no? Dako tayo sa iba, no? Punta tayo sa ating Colossians, no? Colossians chapter 3, verse 16 to 20, no? Colossians chapter 3, verse 16 to 20, no? Ito sinasabi rito, no? 16 to 20, no? Ito sinasabi, no? 16 to 20. Let the word of Christ, no, dwell in you, no, richly in all wisdom, no, teaching and abomination, no. Sabi rito, no. Ulitin natin, no. Let the word of Christ dwell in you, no, richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, no, and hymns and spiritual song, singing with grace in your hearts to the Lord, no? Verse 17, no? And whatsoever ye or you in word or
did do all in the name of the Lord Jesus, no? Giving thanks to God and the Father by Him, okay? Verse 18, no? Wives, submit yourself unto your own husband, no? As it is fit in the Lord, no? Okay? Verse 19, no? Husband, love your wives and be not bitter against them, no? Verse 20, no? Children, no? Obey your parents in all things, for this is well praising unto the Lord, okay? Verse 20, hanggang verse 20 lang tayo, okay? Sama na natin yung 21, kung matatapos sa itong binto. Sama natin 21. Fathers, no, provoke not your children to anger, lest they be discouraged, no? Sabi ng verse 22, no? Servant, obey in all things your master according to the flesh, nor with, no? Eye service as mean pleasure, but in singleness of heart, fearing God. Okay? Ano sinasabi? Basahin natin sa Tagalog version, no? Mga taga-Kolosas, pahina 3, versikulo 16 hanggang 22, no? Itong sinasabi rito, no? Manahan nawang sagana sa iyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y karoon ng, no, sa iyong karunungan kayo'y mangagtulungan, no? Mangagturuan at mangagpaalalahanan, no, sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit, no, na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa buong puso sa Diyos. Okay? Versikulo 17, anumang inyong ginagawa ay salitain o gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon, no? Jesus, no? Magpasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Versikulo 9, mga babae, magpasaot kayo sa inyong asawa, no? Gaya ng nararapat sa Panginoon, no? Versikulo 10, mga lalaki, no? Ibigin ninyo ang inyong asawa, no? At huwag kayong maging mapait sa kanila, mabagsik. Versikulo 20, mga anak, no? Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong makalulugod sa Panginoon. Okay? Versikulo 21, no? Mga ama, huwag ninyong ipagmungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. O, versikulo 20, no? Mga alipin, no? Magtalima kayo sa lahat ng mga bagay, sa mga yaong ayon sa laman at inyong Panginoon, hindi ang pagdilingkod sa paningin na gawa sa pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso sa mga tatakot sa Panginoon. Okay? Yan ang ibig sabihin. Let me read in Spanish. Okay? Kaya pa yan. Okay, let me continue to read in Spanish, no? Colosas capítulo 3, versikulo 16 hanggang 22, no? Here is the message, no? La palabra de Cristo, no? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ensanándoos en hortendoos, no? Unos con otros en toda sabiduría, cantado con gracia con vuestros corazones el Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Okay? Versículo 17, no? Y todo lo que hacía di palabra y dicho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias y Dios Padre por medio de él. Versículo 18, casadas estad vuestras y vuestros, ¿no? Moridos como conviene en el Señor. Versículo 19, maridos amad vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Versículo 20, hijos obedeced y vuestros padres, ¿no?
en todo porque esto agrada el Señor, ¿no? Al Señor. Versículo 21, Padre, no exasperéis vuestros hijos para que no se desaliente, ¿no? Versículo 22, servios obedeced, ¿no? Servios obedeced en todo y vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, ¿no? Sino con corazón sincero, temiendo a Dios, okay? Let's go to our third video, okay?